Hi! Gagawa nga ako ng chicken fillet for today's breakfast. So, kumuha nga ako nitong chicken breast part. Pagkatapos ay hiniwa ko ito ng maninipis. Meron ngang nabibili na chicken breast na walang buto. Yung pang chicken fillet talaga na breast. Kaya lang, hindi ito yung nabili ko. Kasi ngayon ko lang naman naisipan na magluto ng chicken fillet. So, itong breast part na meron kami is may buto. Pero okay lang naman yun. Kailangan ko lang tanggalin yung buto. At okay lang din kung hindi buo yung breast part. I mean, okay lang naman kung napipira-piraso siya or nakakat siya ng maliliit. Kasi mabubuo naman yan mamaya pag niluto na. Kahit ano nga, merong pieces ng breast part na buo, yung iba naman is talagang maliliit yung pagkahiwa. Hindi ko nga isasama dyan yung chicken skin. So, sa breadings or pang-coat nito, gumamit ako ng cornstarch. Nilagyan ko ng black powder pepper, ng konting iodized salt, ng onion powder, at saka ng konting garlic powder, at konting paprika powder. Para may konting anghang, pwede rin lagyan ng chili powder. Tapos, hahaluin ko lang to gamit ang kutsara. Nag-add pa ako ng konting iodized salt kasi feeling ko kulang. Pagkatapos kong mahalo, ay ikinote ko na isa-isa itong chicken breast part. So, yan, i-coat ko lang siya lahat. Tapos, yung maninipis or maliliit, pinagsasama ko or pinagdidikit ko like that, oh. So, kahit durog siya or hindi naman durog, kahit maliliit yung pagkahiwa, pag pinagsama ko, binalutan ko ng breadings, mabubuo na rin siya kapag prinito. So, ganyan lang siya guys. I-coat ko lang lahat. So, kung ang bibilhin talaga is yung pang chicken fillet, no need na mag-cut. So, madali na lang i-coat kasi buo. Pero hindi naman masyadong hassle to kasi madali lang naman. So, para nga masaid yung breadings, i-kinote ko na din yung chicken skin. Tapos, naglagay lang ako dyan ng isang egg. In-scramble ko, lalagyan ko ng konting salt at konting black powder pepper. Tapos, scramble ko ulit siya. Nang mahalo ko na ito, isa-isa ko nang idinip dyan yung chicken breast part na may breadings. At gagamit nga din pala ako dito ng breadcrumbs. So, after ko nga i-dip dun sa itlog, dito ko naman siya ikinote sa breadcrumbs. O diba, kahit nga nadurog pa yung chicken, pagka kinote ko siya dyan sa breadings, itlog, at saka sa breadcrumbs, mabubuo na rin yan. Para lang siyang patty. So, yan, ididip ko na yan siya lahat dyan. At ready to fry na itong aking chicken fillet. So, simulan ko na yung pagprito. So, yan guys, magpapainit lang ako ng kawali. Kapag mainit na yung kawali, lalagyan ko na ito ng mantika. Yung ginamit kong mantika dito is yung used oil na pinag-deep fry ng chicken. Nang mainit na yung mantika, inilagay ko na itong chicken fillet. Lulutuin ko siya sa mahidang apoy lamang. Mabilis nga lang din itong maluto. Ayan, pag nag-brown na siya na ganyan, luto na yan. Inahon ko na nga ito at nilagay ko sa strainer para matigis yung mantika. Tapos, yung the rest na hindi pa luto, syempre, nilagay ko sa kawali na may mantika para maprito ko na lahat. At ito na nga guys, yung aking chicken fillet. Next is, maglalagay lang ulit ako ng konting mantika, as in konti lang. Nilagay ko itong bawang hanggang sa mag-brown siya. Kasi magsasangag ako ng kanin. Ito guys kasi yung tira kagabi. So kapag may natitira kinagabihan, talaga nag-fried rice ako. So sa fried rice, nilagyan ko lang ito ng konting oyster sauce at ng konting iodized salt. Maya-maya nga, ilang halo lang ay luto na itong aking fried rice. Next is kumuha ulit ako ng malinis na kawali. Nilagyan ko ito ng 2.5 baso ng tubig. Pakukuluan ko lang yan at magluluto ako ng chicken noodles with malunggay leaves. So yan guys, nang kumukulo na ang tubig, inilagay ko na itong chicken noodles. Pinakaayoko kapag nagluluto ng noodles is yung nalalamog or na-overcook. Kaya bantay ko talaga eh. Kasi last time, pinabantay ko kay mister na inis talaga ako guys. Kasi para sa akin, overcook na siya. Sabi ni mister, okay lang daw. So, wala na akong nagawa. Sabi ko naman kasi sa kanya,
niya 3 minutes lang patayin niya na yung apoy. Hindi nakinig. So mula nun hindi ko na siya paglulutuin ng noodles. So yun guys, nung kumulo na yung noodles, nilagay ko na yung dahon ng malunggay. Tapos luto na rin itong kanin. Sa kanin nagpatong na ako ng 3 itlog. Diba? Para sabay na. Hindi na sayang sa stool or sa kuryente. So kinuha ko na yung 3 itlog. Binalatan ko lang yan saglit. Tapos ilalagay ko na dyan sa noodles. So yan nga, mahinang-mahina lang yung apoy niyan. Kasi baka ma-overcook. At maya-maya nga na mailagay ko na yung itlog. Pinatay ko na rin yan agad. At maghahain na ako. Ready na ang aming breakfast. So yun lang guys. That's it for today's video. Have a blessed day. Kain po tayo. Thank you for watching. Bye!